Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagkumpirma na tatakbo sa 2025 senatorial race ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao 1st District Representatives Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginawa ni VP Sara ang kumpirmasyon sa isang ambush interview sa kanya sa Cagayan de Oro City. Samantala, agad kinundina ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang aniyay plano ng mga Duterte na palawigin pa ang kanilang kapangyarihan at posisyon sa politika. Dismayado si Castro na ginagawa na umanong negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno hindi lang para mangurakot kundi para pagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamayan. Ito po ang halimbawa na natataranta sila. No? Basahin po natin to si Miggy Pat. TI mga DDS to. Bakit kasi nabuo pa kayo? Sana pinahid na lang kayo sa kumot para hindi na madagdagan ng salot sa mundo. Kawawa ang Pilipinas sa kagaya niya. Wala po sa posisyon yung mga Duterte. No? Salot kami, hindi po sa Pilipinas. Kung ang mga DDS o mga Duterte supporters po ay salot, hindi po kami nakakaapekto sa patakbo sa Pilipinas. Yung amo nyo, yung may problema pag mali ang patakbo sa Pilipinas. Ang mga salot po talaga kami sa mga katulad ninyo. Dahil kung wala yung mga Duterte, wala yung mga Duterte supporters, sana masayang-masaya kayo na nananalasa sa Pilipinas. Sana masayang-masaya kayo, walang kumukontra sa inyo. Pero dahil may Duterte na nakabantay, yan po ang tunay na oposisyon. Hindi po yan dinideklara kami nanunumpa na kami oposisyon. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang oposisyon. Ang oposisyon po, yan po yung willing na i-correct, willing na magsalita sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. At yan po ang mga Duterte. Kukwestiyonin nyo pa? Si De Lima ba ang tunay na oposisyon? Ano ba ang binabati ni De Lima? Nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya sa pagkakataon na mayroong katulad ni BBM na naging presidente. Kung hindi raw dahil, malamang, kung hindi si BBM, di nakakulong pa siya ngayon. Tapos silang oposisyon. Nakakatawa, no? Dapat daw hindi na tayo nabuo. Yung pagkatao na natin, dapat daw pinahid na lang tayo. Utot nyo. Yun yung solusyon nyo sa mga Duterte. Thank you very much kay PBS Sagu na nagbigay po sa atin ng $999 na pangkape. Alam nyo, simple lang naman po, no? Pwede po ba na mabura na sana? Pwede po ba na mabura na sana yung mga Duterte? Pwede naman sana. Katulad po na nabura na sa alala ng mga Pilipino si Pinoy. Nung nanungkulan po si Pangulong Duterte, nakalimutan na natin si Pinoy. Yung po ang naganap, no? Maski nga si Leni, itinakwil na yung pagiging dilawan. Sabi niya, hindi na ako dilawan. Ako ay pink na. Itinakwil mismo. Bakit? Si Pangulong Duterte po, nagtrabaho, yun po yung keyword doon, nagtrabaho, naging epektibong Pangulo ng Pilipinas, nakitaan siya ng mga tao, tumahimik ang kapaligiran, nasolba maraming problema. Taliwas sa binabalita nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, hinangaan ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo yung Pangulo natin. Ngayon, hinahangaan ba tayo ngayon? Utot nyo. Nung panahon ni Duterte tayo hinangaan. Hindi nyo maipakakailayan. Thank you very much kay Edgar de la Cruz sa 99 pesos na pangkape. Hindi nyo na mababaliktad. Pwede naman sana overwhelming ang panalo ni Bongbong Marcos. Majority. Si Pangulong Duterte po, hindi po majority nung nanalo. Konti lang ang lamang kay Mar Rojas. Kumpara sa lamang ni Marcos kay Leni Robredo. Pero bakit po nabura na po yung mga katulad nila Mar Rojas na ipagpag na po yan kagad, yung mga dilawan, sila Pinoy, nakalimutan na po ng tao dahil po sa mahusay na pamumuno ng mga Duterte. Pwede nyo naman sanang mabura na yung mga Duterte. Hindi. Panay hukay.
Yung proyekto nyo, panay groundbreaking. Di ba? Yung proyekto nyo, ayuda, groundbreaking. Yan ang inyong proyekto. Pagbagsak ng ating stock market, pagbagsak ng piso, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan ang inyong yan ang kaya nami-miss namin yung mga Duterte. Sa totoo lang, ngayon po, ano po ang nangyayari ngayon? No? Nag-announce pa lang, kinabahan na kayo. Pinanalangin nyo na sana pinahid na lang kami. Hindi na sana kami nabuo. Pinahid na lang daw yung mga Duterte supporter sa kumot nung ginagawa pa kami ng nanay at tatay natin. Tignan nyo. Ang tindi ng panalangin nyo. Kung matino sana yung pamumuno nyo, hindi nyo po problemahin kahit sinong oposisyon. Katulad nung panahon ni Tatay Digong, no? Wala kaming problemang oposisyon. Bumabanat kayo, sasagutin lang ng mga vlogger. Eto, hindi nyo masagot. Hindi nyo nga maipagmalaki yung mga proyekto ni BBM. Ayan, matagal na nating hamon. Ano ang ginagawa ng vlogger ni BBM? Binabanatan yung mga Duterte. Bakit? Oposisyon ba kayo? Bakit banat lang kayo ng banat? Kasi walang maipagmamalaking proyekto. Ganun lang po kasimple yun. Walang project, kaya do the Dilawan way. Ano ba yung ginawa ng Dilawan? Ano yung ginawa ni Cory Aquino? Walang proyekto, walang nagawa sa buhay. Banatan lang yung Marcos. Anong magagawa natin? Ito iniwan sa atin ng mga Marcos. Iniwan sa atin ni Marcos to. Bagsak ang ekonomiya, bagsak. Kaya kung iiwan ko ang Pilipinas na bagsak ang ekonomiya, wala akong nagawa. Yan yung Cory magic. Wala akong nagawa. Kasalanan niya ni Marcos. Ganun din to si Pinoy. Kasalanan lahat yan ni GMA. Umuulit kayo. Dilawan na. Lahat to kasalanan ni Duterte. Tignan nyo ginagawa nyo. Hindi ba totoo yan ang sinisisi nyo? Tignan nyo lahat ng mga investigasyon. Alam nyo kayong Kongreso at Senado, wala kayong silbi. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso, yan ang pag-usapan nyo sa Senado. Ano nangyari? Bakit bumagsak ang piso? Hindi. Pogo ang pag-uusapan namin. Kasi ang Pogo, iuugnay namin yan sa Duterte. Ay, yung taga-Porac, ay sa Davao pala nahuli. Sa Davao, may kinalaman talaga Duterte dyan. Bakit sila sa Davao nahuli? Panay Duterte. Paano mapapababa yung presyo ng bilihin? Hindi importante yan. Ang importante yung AJK ni Duterte nung siya ay mayor pa. Imbestigahan natin ngayon. Puta, mayor pa yung gustong imbestigahan. Anong klaseng mga tao to? Kaya dapat sa inyo, lahat po yan. No? Huwag po tayo maging masaya lang. Punta po tayo rito. 3 Duterte, sigurado po yan. Isampal po natin sa kanila. No? Ito yung sinasabi nyong laos. Ito yung sinasabi nyong iniiwan ng mga supporter. Tama naman, iniiwan sila ng mga politiko. Hindi po sila iniiwan ng mga supporter. Iniiwan po sila ng mga politiko. Iba po yung mga politiko sa mga supporter. Lalong dumadami yung sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kayo na nasa kapangyarihan, hindi nyo pa mapataas yung survey ng gusto nyo maging Pangulo. 1% na ba si Martin? Hindi po. Si Sara Duterte, na sinisiraan nyo, ilang taon nyo nang sinisiraan, mahigit 1 taon nyo nang sinisiraan, mula sa 125 na kung ano man, di nyo naman mapagbintangan na magnanakaw. Number 1 pa rin sa lahat ng survey. Number 1 pa rin sa lahat ng survey, yung sinisiraan nyo na mahigit na 1 taon. Kayo na nasa kapangyarihan, bigay na kayo ng bigay ng ayuda, yung pagmumukha nyo, ang lalaki. Nakakasama pa. Paano? Mamimigay kayo ng ayuda. Mga terador din yung mga tagahanga nyo. Mga terador din yung mga nasa baba. Kinukupitan pa yung ayuda nyo. Di ba? Umiiyak yung buntis. Pucha, 10K, naging 1.5 na lang ba? Ganyan kagarapal ang mga nenokan ngayon. Nenok dito, kanya-kanya nenok.
Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Segandina Marchan, hindi mabubura ang pangalang Duterte sa mundo dahil sa kanilang magandang ginawa. Pahayag naman ni Cheryl Hernandez, maging buo tayong lahat mga ka-DDS kasi wala nang ibang maaasahan. Huwag na tayong magpabudol pa ulit. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ricardo Cuevas, 3 Duterte lang ang iboto. Yung mga i-endorse ni Duterte pag manalo na babaliktad din yan or manahimik hanggang next election. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.